Ang alamat ng bawang. Noong unang panahon, may isang magandang babae na ang pangalan ay Lily. Nanakaw niya ang mga puso ng lahat ng lalaki sa kanilang lugar, ngunit nasa puso niya ang isang lalaki na si Garland. Oh, mas pinili mo pa ang lalaking yan kaysa sa akin na. Hindi ko matatanggap ito. Akin ka lang, Lily. Ikakasal ka sa akin. Alam mo naman matagal lang natipuan ng aking anak ang iyong anak. At dahil nasa tamang edad na siya, narito ang anak ko upang hingin ang kamay niya para magpakasal. Naway makuha namin ang iyong basbas. Tinatanggap namin ito. Para sa araw ng kasal, kayo na ang bahalang magdesisyon. Isang karangalan sa aking anak na maging miyembro ng iyong pamilya. Kung may tatanong ko lang, narinig kong may relasyon sila sa isang mahirap na lalaki dito sa baryo. Anong gagawin mo tungkol dito? Kung magiging asawa ko na siya, ayoko magkaroon siya ng koneksyon sa mahirap na lalaki na yun. Hindi. Hindi ko hahayaang maikasal ang aking anak sa isang mahirap na katulad niya. Patawad sa narinig mo. Kakausapin ko siya. Kung ganoon ay mabuti, kami ang pipili ng araw ng kasal at ihahanda na ang mga kailangan. Maraming salamat. Sa muli isang karangalan sa amin na piliin ninyo ang aking anak. Inay, sinabi ko nang hindi ko papakasalan ng lalaking yun. Pakiusap. Huwag kang maging taga, anak. Ito na ang desisyon ko. Wala ka ng kontra dito. 3 araw na lang ang natitira bago ang kasal. Napagdesisyonan na ang lahat. Pero inay, wala akong nararamdaman sa anak ng negosyante ngayon. Ayaw ko sa di ko mahal. Tingin mo ba'y bulag ako? Alam kong nagkikita kayo ng Garla na iyan. Yung pinakamahirap dito sa baryo, hindi ba? Kung papakasalan mo siya ay maghihirap ka buong buhay mo. Makinig ka sa akin, anak. Kung ikakasal ka sa isang mayaman, sigurado akong mabubuhay kang masaya. Pero inay, si Carla lang talaga ang mahal ko. May paninindigan siya, inay. Kahit pa mahirap siya, alam kong aalagaan niya ako habang buhay. Diyos ko po, naririnig mo bang sarili mo ngayon? Mas pipiliin mo pa ang miserable at mahirap na buhay kesa sa marangya. Hindi, pinal na ang mga salita ko. Ikakasal kayo noong anak ng negosyante sa darating na 3 araw. Huwag ka nang umiyak, mahal. Makakahanap din tayo ng paraan. May iba pa bang tayong magagawa? Bukas na ang kasal. Alam mo namang ayaw talaga sa'yo ng aking ina. Mayaman at makamangyarihan ang pamilya nila. Wala tayong magagawa. Tingin ko, May naisip ka ba? kung handa kang harapin ang lahat ng kahirapan at hirap na kasama ako, pwede ba magtanan na lang tayo? Magtanan? Sa tingin ko, yun lang ang paraan para magkasama tayo. Tama ka. Iyon lang ang paraan. Basta't magkasama tayo, gagawin kong lahat. Kung magkasama tayo, kahit anong mangyari, malalampasan natin. Hihintayin kita sa labas ng kagubatan mamaya. O siya, sa pagsikat ng buwan ay darating na ako doon, mahal ko. Ano? Hindi ba't bukas nang gaganapin ang kasal ng aking amo at ang babae niyon? Anong ginagawa niya dito? Kabila. Dapat ko siyang sundan. Bilisan mo, mahal. Dapat nating magmadali bago pa may makahuli sa atin. O siya, tara na. Sundan natin ang landas na ito dito sa gubat at darating din tayo sa lungsod sa umaga. Diyos ko po, nagtanan sila ng mahirap na lalaki. Dapat itong malaman agad ng amo ko at ng tatay niya. Anong sinabi mo?
Nagtanan silang dalawa. Walang boto. Estupidong babae. Maliwanag naman na hindi sila nararapat sa isa't isa. Hindi matutuloy ang kasal. Pinuputol ko na ang kasunduan. Hindi, tay. Si Lily lang ang nais kong maging asawa. Kung hindi siya, hindi na ako magpapakasal sa iba. Hindi mo ba alam kung sino tatay mo? Marami pang isda sa dagat. Bakit siya pa? Itay, siya lang pinakamagandang babae sa ating baryo. Kahit pa man paano, siya ang pakakasalan ko. Akin lang siya. Itay, pasundan niyo sila. Pag-iusap. O siya! Tumigil ka na dyan. Sundan niyo sila ngayon din. Sasama ako sa kanila. Dapat ko sila mahanap. Hindi ka na makakatakas ngayon. Lalaki, anong karapatan mong itanan ang sinisinta ko? Bilisan niyo! Huwag niyo silang patatakasin. Dalhin niyo sila dito. Boss, tama po yung ruta sinusundan ng mga aso. Kagabi sabi nila, susundan nila ang landas ng gubat. Sundan sila! Bilis! Bilisan mo, mahal. Huwag niyo silang patatakasin! Sundan niyo sila! Naku po, may mga taong humahabol sa atin. Bilisan mo! Hayon sila! Bilis! Diyos ko po, hindi na tayo makakatakas. Ano nang gagawin natin? Doon! Bilisan mo, mahal! Wala ka nang matatakasan pa! Walang hiya ka! Anong karapatan mong itanan ang sinisinta ko? Napupuno na ako sa'yo! Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Papakasalan kita. Iwanan mo lang siya, pakiusap. Hindi. Hindi siya pakakasal sa'yo. Hindi ko siya bibitiwan. Matapang ka! Pagkatapos ng lahat! Lily, makinig ka sa akin. Babalik ka at pakakasalan mo ko. Walang magbabago doon. At ikaw, Garland, napakasakit mo talaga sa ulo. Matagal na. Hindi ako aalis hanggat hindi kita napapatumba. Mamamatay ka, Garland. Mawala ka na sa mundo. Diyos ko po, boss! Tinulang ni Garland si boss sa pampang! Patayin niyo! Huwag niyo siyang patatakasin! Kasalanan ko to lahat. Diyos ko po, pakiusap, parusahan niyo ako. Wala na si Garland. Paano ako mabubuhay nang wala siya? Diyos ko po. Bunting babae, anong problema? Ako si Shanshan, ang Diyos ng mga bundok na siyang namamahala sa rehiyong ito. Diyos ko, wala nang nag-iisang lalaking minahal ko. Ayaw ko nang mabuhay pa. Pakiusap, ayaw ko nang mabuhay dito. Nais mo siyang sundan sa kabilang buhay? Opo, kung hindi kami magkakasama habang buhay dito sa mundo, sa kabilang mundo na lang. Naku, napahanga mo ako sa tunay mong pag-ibig. Ibibigay ko ang hiling mo. Hindi makapaniwala, inilibing ng nanay ang dalawang magkasintahan na magkatabi. Sa hindi inaasahan, biglang may tumubo sa kanilang libingan. Mga ugat na tumubo mula sa lupa. Walang sino man ang nakakita nito. Kinuha ng nanay ang mga tumubo. Ibinahagi ito sa baryo bilang alaala ng kanyang anak. Ngayon, kilala na ito bilang bawang.
kasing puti ng bawang ang sinseridad ng pagmamahal ng babae. May mga mapait na lasang kasing pait ng kanyang buhay na puno ng sakit at pagdadalamhati.